Yan. So alam nyo kasi mga kababayan, no, kung mapapansin nga po natin, no, kapag nasa Facebook nga po tayo, nasa Twitter, makita nga po natin doon yung sobrang daming taga-suporta nga po ni Digong. No? So ngayon na nabisto nga po ito, base po sa isang kumpanya, na lahat po ito peke, generated po lahat ito. So, baka sabihin nyo na naman, pero yun naman pala, peke naman pala yung mga taga-suporta ni Digong sa Facebook. So, anong masama doon? Bilang mo sila maglokohan. Alam nyo kung anong masama doon mga babayan? Nakaka-impluwensya po sila. Kasi minsan po kasi no, tayong mga Pilipino, especially kung hindi naman po tayo aware, pag nakita po natin na, kunwari ako, isa lang akong Pilipino, na wala akong pakialam sa politika, tapos pagbukas ko ng Facebook, makikita ko, ay, ang dami taga-suporta ni Tatay Digong. So pagiging DDS na rin ako. Yun naman pala mga kababayan, parte ito na propaganda machine po ng mga Duterte. Ito yung sinasabi ko mga kababayan eh. Wala po kasing troll from si PBBM. Yung nakita niyo pong suporta kay PBBM, ako, yung mga ibang mga vlogger, kayo po na nanonood po sa akin ngayon, tayo po, totoong tao po tayo ngayon. Totoong tao tayo ngayon. Totoong tao po tayo. Walang ngayon. Totoong tao tayo habang buhay. Pero sila po kasi generated. Dapat kasi mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Kung ayaw naman pala ni PBBM na gumawa ng troll farm, sana gumawa na lang siya ng paraan para ipahuli na po yung mga kumpanya na gumagawa po nito. So tingnan nyo to ha. Ito yung report eh. Teka, play natin, sige. Kung aktibo ka sa social media, malamang ay nakita o naramdaman mo ang tila malawak na galit matapos maaresto at makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero totoo ba talaga ang sentimentong ito? Ayon sa pag-aaral ng Shabra. Shabra. Actually, yung Shabra po na yun, mga kababayan, malaking kumpanya po ito. Di ba? Hindi kasi tayo mga kababayan, baka sabihin nyo na naman, ito kayo rumorunok pa sa presidente. Mga kababayan, tayo po kasi, hindi naman po tayo palaging oo lang ng oo. Kung kayo po, matagal na po kayo sa channel po natin, alam nyo naman, na tayo po, pumipitik po tayo sa mga palpak po ng gobyerno. Marami tayong ginawa niya. For example, di ba, dati si Abalos, nung siya pa hindi LGU Secretary, nabatikos natin. Si Secretary Boy Rimulya, nabatikos natin. Yung sa DOTR, si Hison, nabatikos din po natin yan. So, ganun po tayo. Pag may nakita po tayong pagkukulang, binabatikos po natin. Hindi para manira, para po sa ikakaayos po. Ngayon, siguro naman kayo, mag-agree naman kayo sa akin. No, kung tayo po, alam naman po natin kung anong tama at mali, siguro mag-agree naman kayo siguro sa akin, na dapat po yung mga kumpanya na tumatanggap po ng troll farm, no, sa mga Duterte, dapat po iniimbestigahan na po yan. Kung gaano sila kasigasig na ipahuli yung Pogo, sana this time naman po, itong mga troll farm naman po yung ipahuli. Tama naman, di ba? Ano bang mali doon? Kasi ito hindi naman sa naninira na kapwa ko vlogger, kasi may ibang mga vlogger kasi na wala na silang nakitang pagkukula kay PBBM. Di ba? Hindi. Appointee ni PBBM yan. Huwag niyong batikusin. May mga ganung mga vlogger po, mga kababayan. Tayo po, nung sinabi ni Acorda dati, na itong si Macanas, papa-aresto ko yan. Ididimanda ko yan. O nung hindi ginawa ni Acorda, ano ginawa natin? Binatikos natin. Oy, Acorda, tanga-tanga ka ba? Nasaan? Akala ko ba papahuli mo si Macanas? O si Marbil. Si Marbil. Anong sabi ni Marbil dati? Sabi ni Marbil dati, yung mga gumagamit ng droga, hindi naman lahat addict. Yung iba po dyan, ginagamitan nila kasi kailangan nila sa trabaho mag-overtime. Oo nga, tama naman. Pero bilang isang PNP chief, hindi mo dapat sabihin yon. Mali ba ako doon? Di ba hindi naman? Kasi PNP chief ka eh. Dapat, yung mentality mo at yung pinapakita mo sa mga tao, dapat, walang droga. Zero ang droga. Pero sasabihin mo ba naman on public na, ay hindi. Yung droga na yan, hindi naman lahat addict. Yung iba dyan gumagamit lang kasi mag-overtime sila sa trabaho. Tama ba yung mali? Mali yun. Di ba? Magbumukha kang tanga kapag pagtanggol mo yun. Pero kapag yung mga ibang mga vlogger, no, na ano ba? Babangkitin ko ba? Ipagtatanggol pa talaga kasi nga appointee ni PBBM. Continue natin to, no? So, ngayon, sinasabi natin dito mga kababayan,
no? Nakakasira na po kay PBBM itong mga troll firm po na to. Kasi okay lang yun eh. Kung ayaw mong, kung wala kang oras para labanan yung troll farm, di gumawa ka ng sarili mong troll farm. Di ba? Banggitin mo na sila. Hindi, ano sila, actually parang ano sila eh. Mga yung... okay. Sige. Isang tech firm, 1/3 ng mga post na ito ay peke, katang-isip, organisado, planado. Sabi nila, hindi ito basta-bastang trolls lang. Tandaan nyo 1/3. 1/3 po na taga-suporta ni Digong sa Facebook, peke. So, takero, 1/3 lang pala, konti lang pala yan. Well, mga kababayan, yung 1/3 po na yon, yung 35% po na yon, hindi po konti yon. Tama, 35, di ba? 1/3, no? 33.33, no? 1/3. 33.33%, no? Ito kayo, 33.33% lang naman yan. Hindi nga yun ang point ng mga kababayan. Ang point natin, ang punto natin dito, yan, 33.33% po na yan, na peking taga-suporta ni Digong sa online. Pag sinama mo dyan yung mga DDS na mga 20% lang, so kalahati na. O, di ba? So ngayon, kung kalahati na nga yan, sabihin na natin 20% lang yung mga DDS. O. So, mga 55% na lahat yan. Kasama yung peking, troll farm, at yung mga taga-suporta ni Digong. Ang problema dito mga kababayan, yung may impluwensyahan pa nila. Kasi nagbumukas silang marami. Yung sinasabi ko nga kayo kanina sa intro, no, na paano yung mga tao na wala namang alam sa politika, na pagbukas nila ng Facebook, ay, maraming taga-suporta si Digong. Magiging DDS na rin po ako. So, madami sila. Sapat na po yung 33% ng mga kababayan para po makuha yung narrative po ng buong social media. Ngayon, ang point natin dito mga kababayan, kung hindi ipapahuli ni PBBM itong mga kumpanya po na ito na gumagawa po ng troll farm, hanggang 2028, lalo po siyang masisira. So, hihintayin pa ba ni PBBM mangyari yun? Sana, wag naman sana. So, ang point natin dito sana, kung gaano ka kasigasig si PBBM na ipa-aresto po yung Pogo, sana this time gawin din po nila ito sa mga kumpanya na nagtatanggap ng troll farm. Agree ba kayo hindi? Tama naman, di ba? Nasabi na naman dyan ng mga ibang mga vlogger, takero, nisiraan mo yung presidente. Hindi po yun. May mali ba sa sinabi ko? Wala. Nagpapakatotoo lang po tayo. Kasi ako po mga kababayan, hindi po ako papayag na magkaroon po ulit tayo ng Presidenteng Duterte. Papayag ba kayo nun? 2028 si Sara presidente? Ako hindi. O kaya tayo, kung ginagawa natin ngayon, nagbibigay tayo ng informasyon na ito sana ang sunod na kasi kasuhin ng administrasyon po na to. O, General Torre, ikaw. O, total, ito Total, tayo naman, may contact naman tayo kay General Torre. Buti naisip ko bigla. Kusapin natin si General Torre. O malamang baka i-message natin, General Torre, ito yung video. O baka pwede sigurong ipahuli na natin to. Di ba? Hindi pa payag yung mga dilawan, hindi rin po papayag yung mga congressman. Kung tayo nga nangangamba, yung mga congressman pa kaya. Di ba? Tingnan nyo to, continue natin. Sabi nila, hindi ito basta-bastang trolls lang. Sophisticated, deliberate and organized raw ang kampanyang ito. Mahirap matukoy kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. At hindi lang ito tungkol sa dami. Umabot daw sa 54 na milyong views ang kaya nilang i-generate. Diba? 54 million views. Tanong ng marami, kung talagang inosente, bakit kailangang pekein ang galit? Kung totoo ang suporta, bakit kailangan ng bots at trolls? Bakit kailangang dayain ang damdamin ng bayan? Ito. So, syempre alam niyo naman yung sagot, mga kababayan. Di ba? Kung totoo yung suporta, bakit kailangan pekein, bakit kailangan dayain yung nararamdaman? So ano ba sagot natin doon? Yun nga mga kababayan. Gusto nga po nilang kontrolin po yung naratibo nga po ng social media. Kasi tandaan po natin mga ka-streetways, no? Marami na pong tao ngayon ang hindi na po nanonood ng TV. Yung TV nga namin dito, nagagamit na nga lang pang Netflix na lang tsaka pang Disney Plus eh. Pero TV mismo wala na eh. Pang YouTube, di ba? So sa social media na po talaga nakatutok ang karamihan ng mga Pilipino.
Karamihan. So, ang gusto talaga nila dito, hindi para magmukha sila madami. Ang gusto talaga nila dito, makontrol po yung narrative. Ayun po yun. Suporta, bakit kailangan ng bots at trolls? Bakit kailangang dayain ang damdamin ng bayan? Ito ang mukha ng makabagong propaganda ginagamit para baluktutin ang katotohanan, pagtakpan ang kasalanan at iligaw ang taumbayan. Ang galit na pinalalakas online baka hindi galit ng bayan, kundi galit na binayaran. Ayan na. So, simple lang nun. So, ngayon, pwede mapag-coordinate po ang gobyerno sa Shabra. And then, pag-aralan lalo kung saan galing ito. Baka malibo natin baka China lang ito. Kasi kasi mga kababayan, no? Kasi kung China ito, di ba? Malamang mayroong mga Pilipinong sangkot din dito kasi ang tatas nila magtagalog eh. O, di ba? More power to you. Maraming salamat po, Ma'am Rose Malis. Maraming salamat. So, yun mga ka-streetways, no? Actually, no, napaka-alarming po nito. So, ang point natin dito, kung ang reklamo nga po ni PBBM, kasi siya mismo may sabi eh. Kung ang reklamo nga po ni PBBM, no, na merong disconnection, yung mga nagawa ni PBBM sa mga tao, ang isa sa mga rason nun, may troll farm po talaga. Ayun po yun. May troll farm talaga. Alam ko po na may troll farm talaga kasi po ako po, vlogger po ako. Oh. Ay, Diyos ko. Nakakausap ko po yung mga dating mga DDS. Mga kaibigan ko po sila. Sila mismo umaamin na may troll farm talaga. Oh. At nagamit din po yan, sad to say, nagamit din po yan nung 2022 election, yung troll farm nga po ng mga Duterte. So, ang sasabihin na naman dito ng mga iba, ito kayo, wala pala kayong mga vlogger, natatalo kayo ng mga troll farm. Mga ka-streetwise, mga funded po yung mga yan. Sophisticated nga po sila. Ayan po ang trabaho nila. At sila po, organized na po sila 2016 pa lang. Tayo po, kailan lang po tayo nagsimula? 2022 lang. So, isipin nyo yung ang layo, 6 years po yung pagitan. O, 6 years lang yung pagitan, tapos meron pa tayong 3 years na palpak yung PCO. O. So, yun po ang magiging problema talaga dito. At ito mga babae, pag ito po nagpatuloy, hanggang 2028, tatago na lang ba tayo sa US? Kasi Sara Duterte presidency na. Di ba? Okay. Ibig sabihin, may na-intelligence si PBBM. Kaya nga nagpa-resign si PBBM eh. Di ba kaya nga siya nagpaka-courtesy resignation eh. May palpak talaga sa admin. Alam nyo, yung mga bobong mga DDS, no, tingnan ninyo may troll farm na nga, may bobong mga DDS vlogger pa. Sabi ng mga bobong mga DDS vlogger, wala pala drama lang pala yung courtesy resignation kasi tinanggal mo, binalik mo rin. So, they are referring to Gibo, sa mga Rimulya, di ba, tinanggal, tapos binalik din. Diba, doon palang bobo na eh. Kaya nga courtesy resignation eh, kaya nga ang tawag nga rin doon, i-re-evaluate po sila. Di ba mahirap intindihin doon? Tinan ninyo samahan pa ng bobong narrative, samahan pa ng mga troll farm nga po ni Digong, talo talaga tayo sa information. Di ba? Yun. So yun mga babae, no, napalive stream lang po ako ngayon kasi at least, tinan ko nga yung Facebook ko. Mukhang okay naman siguro. So, i-add nyo na lang po ako sa Facebook. Kung may time lang po kayo. Di ba? Yan so meron ako bagong Facebook, no? So, yun, no? So, napuwit po talaga ako dito. No? So, papahinga na po tayo, no? So, maraming salamat po dyan, no? Kahit madaling araw po, sinamahan nyo po ako, no? Nagsimula ako mag-live, alas 3, no? Yan.